So kung paniniwalaan natin si Auntie Claire, kasalanan pala ng USAA. Diretsuhin mo, Auntie Claire, ha? Diretsuhin mo na dapat kasalanan ng mga Duterte. Okay na. Tama na yun. Yan na naman tayo na. Papunta na naman kung saan Nagkaputukan na nga, NBI agent ang concern. Tapos, may kasalanan USAA. Papunta na naman yan kay Sara Duterte. Ang hirap paniwalaan na, Auntie Claire. Alam nyo, itong ginagawa nyo na kahit anong kapalpakan na ginagawa nyo, itinuturo nyo sa iba, nasasanay na yung mga tao, nai-immune na yung mga tao, at naiinis na sa drama ninyo. Alam nyo, babaliktarin nyo pa na parang ang lumalabas, yung mga senador na nandun sa loob, sila pang nagsimula ng gulo. Nandun sila sa loob, sila magsisimula ng gulo. Ay, nako talaga, buhay talaga natin, oo. Anyway, etong nangyayari sa atin na ganito, ito ay nagkakaroon sila ng lakas ng loob na magsinungaling sa taong bayan dahil sa iilang vloggers na magpe-perpetuate ng kanilang mga kasinungalingan. Pag perpetuate nila ng kasinungalingan, tinitingnan ng Malacanang na parang kinakagat ng taong bayan. Kahit hindi, dahil may nagla-like, may nagsishare, na-troll din naman nila, akala nilang totoo na pinakikinggan sila. Hindi nila alam, pinagtatawanan na sila ng taong bayan. Tingnan nyo yung mga reactions ng official post nila. 'Di ba? Mas maraming emoji na katawa kaysa na naka thumbs up. Bakit? Dahil kengkoy na ang tingin ng taong bayan sa mga taga Malacanang. Oy, kumusta po tayo lahat? Yung mga napuyat dahil sa kaabang ng mga balita galing sa Senado kagabi hanggang madaling araw. Ang pag-uusapan natin ngayon tungkol dun sa nahuli na confidential agent na tinatawag nila ngayon na volunteer na NBI. Kasi yung asawa niya ay nakikiusap na gusto niyang makita yung kanyang asawa. So, naka-post ngayon yan sa Bilyonaryo News Channel. By practice, ginagawa yan ng NBI. Meron talaga mga confidential agents na ginagamit nila to augment their manpower. Hindi ko lang alam kung sweldado yung mga yan o they are being given allowances. Pero as far as I can remember, may mga agents na nag-handle sa mga yan. And sumasama yan sa operations. There was one instance na nagkaroon ng inkwentro sa Navotas ba yun? O somewhere dyan sa lugar na yan, na mayroong mga tinamaan na mga confidential agents ng NBI na na-ospital, tinamaan sa paa, at nagkaroon ng problema kung sino ang sasagot sa gastos. Nawala na yung kwento na yun, but it's the same thing now. Ang tanong, sino ang magpro-process doon sa pag-release or pagpiyansa ng confidential agent? Will the NBI or the handling agent disown the person? Diba? Kasi yung taong yan, hindi naman papasok yan doon kung wala-wala lang, diba? Anong authority niya doon, diba? So, ang tanong doon bakit siya nandun? If walang order sa kanya. So, kung i-deny ng NBI na hindi sila ang pumasok kagabi at nakipagbabarilan sa USAA, alam nyo, yung taong bayan na mismo magsasabi, there must be something wrong with this government na kailangan nilang gumamit ng dahas para makuha si Bato, madistorbo ang Senado, ipahiya ang Senado, and at the same time,
the grand plan na hindi maging Pangulo si Sara Duterte. Pag-isipan nyo. Maybe somewhere along the line, malalaman nyo, sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Si Duterte o si Marcos?